Good day mga boss! Ninja Rat po ito. Ayan. So, meron tayo itong MXI. Na naman, usual. Ayan. Itong MXI nito, taga Ubando, Bulacan po may-ari. So, ayaw niya kasing pabanggit yung pangalan niya eh. So, ito kasi boss, naka 59. Pero, sinalpak lang nila yung 59. Tapos nagkaroon ng problema sa cooling system. So, ngayon, pinapa-refresh niya sa akin to. Pinapa-condition niya sa akin. Tapos, bubuuin na natin yung set niya ng 59 kasi na-stock internals pa to eh. Stock internals, tapos ang gamit niyang injectors 80cc. Kaya sabi ko, boss, talaga magkakaroon ka ng problema dyan. Kasi 80cc lang yung ginamit mo injector, tapos naka big bore ka. So, talagang kakapusin sa pasok ng gasolina. Ngayon, nadama yung kanyang cooling system. So, napalitan na natin yung mechanical seal nito. Saka yung impeller. Ang problema, nung tinesting ko, wala naman nalabas dito sa may mismong return ng radiator. So, baradong radiator, baradong thermostat. So, baka i-bypass ko na lang to. So, titignan ko mga boss kung ano magagawa ko rito. Bubuksan ko muna. Pause ko muna. Yan, balik tayo mga boss. So, ito nakita ko. So, pakita ko lang. Ayan, oh. May biyak yung kanyang thermostat, pero okay lang yan. So, kasi iba-bypass na rin natin ito. Titignan natin kung anong magagawa natin ito mamaya. Worst case scenario, kapag hindi ko mapatakbo ng ayos to, babypass ko to. Tapos, nung tinanggal ko yung hose sa minor niya, dito nakalagay eh. Nagulat ako may hose pa uli. So, ba't kaya nilagay nito? Para saan to? Ayan o, tagalin natin. Ayan o. So, ito. So, dapat wala yan eh. Lagyan natin dito muna. Mamaya natin ayusin yan. And then, ang dami ng makina. Tapos ito isang hindi ko gusto. Kasi yan, sinira na yun ang o-ring yan. Papasok ngayon yung tubig. Kunyari, nabaha ka, papasok dyan. Kasi ito talaga, honestly boss, kalimitan mga na ginagawa ko rito, itong pinagmumura ng sira eh. Dumadaan dyan yung tubig. Lalo ngayon, tag-ulan. So, napunta sa loob ng makina. Yun. Kakaroon ng problema. So, yun lang mga boss. So, wala pa si bossing eh. So, pero kachat ko na naman siya kung ano mga dapat kong gawin dito. Kita mo, dumi oh. Panay umi to na napabayaan. So, ayusin natin yung setup nito. Sana okay pa yung MTRT niya. Sana ma-ice pa to. Papost ko muna mga boss ha. Hugutin ko muna. Okay, balik tayo mga boss. So, ito, binaklas ko lang yung yung head gasket cover. So, chinek ko yung TDC niya, yung top dead center, yung timing ng magneto, saka timing ng chain. Ayun, sa awa ng Diyos, hindi siya naka-timing. So, ayan ha, pansinin nyo. Kung mapapansin nyo dyan, yung pinaka-marker niya, higit lang, kuha tayong flashlight. Ayan. Yung marker niya, ayan yung marker niya, ayan o. So, pinantay ko dyan, tama dyan. Pero pagdating dito sa mismong cams, timing gear, hindi siya naka-timing. Kumbaga, kung mapapansin yung sa loob, ayan, wala. So, ang timing niyan, ito, pag binaba mo pa ng konti. Ang timing sa gear, pag binaba mo pa ng konti. Yun. So, yun, lumitaw na yung pinaka-guhit. So, wala siya sa timing. Yan, adjust pa natin ng konti. So, yan yung nakita nyo yung pinaka sa loob, yung gatla sa loob ng butas. Yan. So, ayan, dyan, timing na dyan. Pero pagdating dito, hindi na siya naka-timing. So, yan. So, parang ginawa nilang naka-advance ng konti. Iyon. So, ayusin natin yan mga boss. So, isa-isahin muna natin yung mga makita natin problema. Boss ko muna ulit Yan. So, balik tayo mga boss. So, eto na. Hinugot ko na ang black. Gastos. Boss. Hindi ko mabanggit yung pangalan mo. Munti ko na mabanggit. Sige, huwag natin banggitin. Eto na. Ang problema mong malaki. Ayan o. Pingas. Pingas ang yung piston. Ayan, kita mo? Pingas. Ngayon, nagtataka ko,
pingas siya. Ayan pingas siya. Ayan Kaya lang hindi ko makita kung nasaan napunta yung kapranggot. Hindi ko wala kung saan napunta yung mga wala sa ibabaw ng piston. Siguro na ilabas dito kaya pala medyo, pero yung head mo wala namang masyadong ano bang history nito, boss? Pwede possible din na nailabas yung pinagpingasan. So automatic to, boss. Hindi, bubuksan ko muna to para bago natin husgahan to. Sablay, boss, sablay tong sablay to. Sabog ang yung piston. Ayan nakikita mo naman sabog. Pero yung block mo, may mga gasgas na rin, may mga tama na rin. So yung mga na rin talaga siya. So wala talaga, hindi natin mapapatino ang cooling system nito kung ganyan talaga. Sabog ang piston mo. So kaya maingay na rin siya dahil dito gumagalaw yung ring. Ayan Ayan Tama kita mo. Wala na to, boss. Antayin ko muna decision mo. Usap tayo. Pause ko muna. So okay, balik tayo mga boss. So yun, napunasan ko na yung block pero hindi ko pa nalilinis. Ito yung block nya. May mga gas-gas na rin pero hindi naman ganun kalalim. So kaya lang kung ako tatanungin ni bossing dito, hindi ko nagagamitin tong block na to. Kasi ganun din, may hirapan siya makahanap ng piston nito Ayan panigas-gas na rin naman siya. Ayan, mapapansin yung gilid. Medyo pangit lang yung ilaw ko ngayon medyo makulimlim So ayan lalim. Ay nako. So tapos yung nangyari sa piston nya, ayan pingas ang ibabaw. So ngayon, papaano nangyari yan? Pingas. So ganito kikwento ko muna sa inyo ang history nito kasi si bossing kasi nabili niya to second hand. Nung nabili niya, sabi sa kanya ng buyer, naka 59 na. Ang sabi 59 all stock. So okay, 59 all stock. So ginawa ni bossing, so anong nangyari nung nakuha niya, ito naman ang maling setup ng mekaniko. Ang ginawa niya lang, yung 59, sinalpak niya lang. Literal na 59 all stock. Binolt on lang, pinasok lang yung 59 na block, wala nang pinaltan. Ang injector na ginamit is 80cc. Mga boss, yung 80cc po na injector, yun po yung stock ng MXI 125. Ano po? Pag nag-big bore ka na, automatic papalitan nyo na po yan. Pag 59 ka na, 59mm, ang mangyayari po dyan mga boss, papalit ko automatic na injector mo. Usually, yan nilalagay dyan, yung 120cc na MTRT, or pwedeng Sniper, pwedeng NMAX. Yung stock ng NMAX. Hindi pa pwede yung pang Aerox, hindi pa pwede ang kung saan anong brand pa ng motor or So, may specific injector po tayo. So, dito po, automatic yan. Pinakamababa, based to experience ko po ito, Sa 59, pwede ka kung naka-stock ECU, Stock ECU, mga boss, Sa 120cc, nagpa-plus pa ako sa C1 mixture. Dinadagdagan ko pa yung pasok ng gasolina. Nagpa-plus 10 pa ako to plus 15. Depende sa hinihingi ng makina. Pero kung ikaw yung naka-racing ECU ka, naka-programmable ECU, yung stock mo na injector na 80cc, pwede. Kasi po program mo dun sa racing ECU mo, ang gagawin niya is yung AFR niya, itatama niya ron sa mapping. So ang gagawin doon, palalakasin yung buga ng injector. Pwede yun. Pero ako, hindi ko ina-advise yung ganon. Magpalit ka na lang yung 80 yung stock na injector gagamitin mo, tapos mo. Hindi ko ina-advise yun. Para sa akin, maglaki ka na lang ng injector. Usually pag stock ng ECU 120cc, tapos nagpa-plus 10 ako or plus 15. Kapag naman 125cc, ginagawa ko, nagbabawas naman ako kasi sobrang laki naman yun. Yun lang yung based to experience to, boss, Pero nung
Noon pa yung kasi, so ngayon nung programmable ECU ako, depende na yon sa tuner mo. Kasi ako wala din ako aparato pan-tune eh. Honestly boss, kulang ako sa gamit, wala ako pan-tune. Sa akin ang gamit ko ngayon 125cc pero okay yung sunog niya. So naitimpla namin sa ECU. Kasi ito magiging cause kapag kulang sa gasolina ang napasok. Sobrang init nung mismong chamber mo to the point na nalulusaw yung forged piston to mga boss. MTRT forged piston yan. Pero tinunaw niya. Sa sobrang init ng makina, sobrang lean kasi kulang na kulang yung kulang na kulang yung pumapasok na gasolina. So more on hangin. Yung mismong aluminum, mismong piston natutunaw, napipingas pa unti-unti hanggang sa ayan na mangyari. Pingas na pingas hanggang sa lumitaw na yung ring. Ayan oh. Lumitaw na yung ring. So ngayon, kaya inaano ni Bossing kung bakit daw maingay kalansing. So sabi ko, sige boss, checkin natin. So ayan oh. Kaya sabi ko sa inyo mga boss, ito pa isa pa pala no. Anong nangyari doon? Yung 80cc na injector na nilagay niya, hindi naman niya nilunod sa ECU. Sa C1 mixture, sa narrowband sensor, sa diagnostic tools mo, pwede gawin yun eh. So, nasa standard pa rin siya. So, ibig sabihin, kulang na kulang talaga yung pinapasok na gasolina. Kaya ganyan ho nangyari. So, hindi ko nga ina-advise na gumamit kayo na kung naka 59 na kayo, gagamit kayo ng 8 ng stock na injector. Hindi ko talaga ina-advise yun. Kahit na isagad nyo yung pinaka-maximum na kayang ibigay sa C1 mixture. Kahit isagad nyo yan ng plus 25, plus 30, hindi na po talaga makukuha yan. Mas maganda maglaki kayo ng injector. So, yun ang isang napansin ko rito mga boss. 59 siya, pero ayan na nangyari. Maling injector. So, ang masama pa nito kasi, tinirik na rin yata si boss. Tapos naglolo ko, nag-hard starting. Tapos yung coolant niya, sinira yung mechanical seal sa impeller, naghalo. Anong nangyari? Yung kanyang radiator barado. Yung thermostat, medyo hindi siya ganun kabarado, pero yung radiator ang pinakabarado. To the point na, sa sobrang kulang na gasolina pinapasok, hindi nga tama yung AFR niya, kulang na yung pumapasok, ang init na ng makina, so hanggang sa nalusaw na yung mechanical seal, domino effect. Dinamay na yung impeller, dinamay yung radiator kasi naghalo na nga, nagbara na, ayan na. So, mas lumaki ang gastos ni bossing. So, yun mga boss, at babaklasin ko muna yung head niya. At maigay ibon ko eh. Sumasabay sa akin eh. Sige mga boss, pause ko muna. Okay, so upon checking sa head internals niya mga boss. So, naka stage 1 naman pala siya na MTRT. Ay. Tama, stage 1 na MTRT. Ayan. Stage 1 na MTRT, retainer, 5 turn spring, Ito, yung spring niya, hindi ko alam kung MTRT to eh, pero parang MTRT. 5 turn spring. Yung valve niya, MTRT rin naman, pero titignan ko rin muna kung pwede pa to. Pero kung ako tatanungin, mas maganda palitan na to eh. Saka yung spring eh. Siyempre hindi natin alam history, baka makalasan siya ng maputulan siya ng tawag ito, valve spring. Saka siyempre valve seal, papalitan na natin yan. So yun, so on the way na raw si boss eh, papunta na raw siya rito. So naantayin ko muna siya habang nililinis ko to. So ayun mga boss papause ko muna uli. So, yun. So, lilinisin ko na nga siya. May napansin lang ako. So, nagkabit sila ng bearing. Hindi pa nila sinagad. Hindi pa nila nilapat. So, nilalapat yan. Ayan o. Ito, tinan nyo. Ang laki ng space po. Hindi man lang nila nilapat na. Pag ganyan, lalapat na yan. So, ayun. Pause ko lang muna. Okay, so mga boss, so kita mo yan. Yan yung pinagtunawan ng piston. So ayan, kita mo. So
liliyahin natin to. Iaano natin to, try to liyahin para kumintab, para pumantay kasi hindi siya pantay, oh, yun, oh. Kita nyo? Yan yung pinagtunawan niya. Ay nako. Pero malamang sa malamang to natunaw yung kanyang ano, natunaw yung pinagtingasan ng piston na ilabas sa exhaust. Ayan, oh. So, antayin natin si bossing kung anong decision niya rito. Pause ko muna. Okay, balik tayo mga boss. So, eto na nga. So, ginawa ko dito mga boss. No choice ako kasi kanina yung chinek ko yung, di ba yung nalusaw nga yun dito. Yung sa piston. So, eto yung natira. Tapos, pag check ko kanina rito, nung nalinis ko na siya, pag check ko sa gilid ng valve, ang dami. Ay, di mali pala. Dito sa exhaust, saka sa intake. Dito may pinakamarami. Ngayon, kaya mapapansin mo, meron pang konti rito. So, ginawa ko na ng paraan. Yun. Pinorting na lang natin kasi no choice tayo. Ang daming naiiwan, namuo. Pati rito sa intake. Kaya yan, sabay porting na lang din tayo. So, ayan. Sorry, hindi nyo pala nakita. Ayan. So, hindi ko yan na-video kaya medyo busy na at hinahapon. Minamadali ko na at hapon na kukunin na ni bossing to yan. No? So, marami kasi naiwan sa loob. So, ngayon, problema ko na lang ito. Kaya yun, nakahanda na yung aking magic glass sa aking magic sandpaper. So, ayan, no? Tatanggalin natin yan. Yung ayaw matanggal na yan. Lahat na. Yan yung pinagtunawan ng piston eh. So, ayan mga boss ha. Papost ko muna at medyo nagmamadali na tayo. Okay, so pinakita ko lang muna. So, yun. Pinasaldahan ko na ng ano doon. Pero, maano pa rin siya eh. Ano? Meron pa, makapal pa. So, mahaba-habang kaskasan to. Pinakita ko lang muna sa inyo mga boss. Ano? Ay nako, kaysa pa-repaste tayo sa labas, medyo mahal yun. Tapos ko muna mga boss ha, pakita ko lang sa inyo pag tapos na. Okay, so mga boss, ang hirap habulin. Ayan o, meron pa rin. Meron pa rin siya, yung konti na lang, yung may guhit na yan. Kaya lang iniisip ko baka mamaya magkaroon ng problema, pero konti pa. Habulin pa natin. Sakit itong malalim na to. Ito, medyo malalim pa rin to. Ito, itong part na to. Ito, medyo konti na lang makakapa mo. Makakapa na lang siya ng kuko. Pero ito, malalim talaga. Tingnan natin kung magagawa natin. Pause ko muna ha. Okay, so balik tayo mga boss. So, pinasakit ang ulo ko nito. Hindi ko na siya pwedeng sagad-sagarin boss. Ito lang oh. Tignan nyo, ito ang lalim. Ay sorry, hindi pa nakikita dito turo ko. Ayan, ang lalim na nito, grabe. Ito. Yan, ang lalim na niyan. So kapag hinabol ko pa yan, wala, baka magkaroon ng problema sa barbula. Bumaluktot to. Baka tumama sa piston, kaya hindi ko muna iaano boss. Hindi ko na sasagarin. At least na wala ng konti yun dito. So siguro to pang samantagal. Hindi, baka lagyan ko na lang muna to ng gasket maker tong part na to. Ewan ko, sana makuha. Kaya lang ang lalim kasi hindi na pwedeng sagarin boss eh. Oh. Ito boss, automatic papalitan ko ng barbula mo nito. Kasi baka magkaroon ng problema, sabihin mo back job. Itong barbula mo kasi kanina nung nilinis ko to, ang dami ko nakuha rito, kinutkot ko siya. Ayan, kinutkot ko yung mga dyan. Ang dami ko nakita. Tapos lalo yung exhaust mo, itong exhaust mo, talagang feeling ko parang baluktot. Pinaikot ko na sa bearing kanina. Wala, medyo talaga nasayaw siya. Kaya ito, papalitan ko na automatic boss ha, yung mga barbula mo. Meron naman tayong mga pyesa rito, MTRT rin. Light and bulb din. Kaya lang, hindi ko na pag-uubrahin niya kasi baka mamaya ako yung last touch magloko or magkaroon ng problema, sabihin mo tapos yan ang naging cause ng problema, baka sabihin mo back job, ayoko ng ganun. So ayan, papalitan ko na yan boss ha. Pause ko muna, wala pa si bossing eh, kaya inaantay-antay ko pa decision yan, hindi ko pa may ilatag yung bagong MTRT niya eh. Pause ko muna.
Okay, so balik tayo mga boss. So yun, nagdesisyon na si Bossing na palitan ng bagong MTRT block. Tapos pinalitan na rin namin ng bagong barbula, bagong 5 turns na spring. Pero yung pa ring retainer ginamit ko, retainer saka yung cams niya. Tapos bagong valve seal, bagong spark plug. So ayan. So ngayon, yung isa kanina nakita nyo yung sinabi ko sa inyo. Yung bearing hindi sinagad dun sa yung cam bearing hindi siya nakasagad. So ang naging cause, ang naging nangyari ito. Barag yung ano niya. Ayaw mag-focus ah. Focus ka. Ayan, nakita niyo may crack. May crack tapos bumengkong. Yan. So inaantay ko nga si customer. So ito papalitan na rin namin to ng bago. So ito yung pinagkaiba niya. 'Di ba? So yun yung luma, ito yung bago. Ano ba? Ito na lang. Para ano, makita niyo yung pinagkaiba. Yan. So itong kabila, ito nasa kanan ko. Ito, hindi ko makita. Ito, nasa kanan na yan. Ang nangyari dyan, pumasok na, nag-crack na. Ayaw mag-focus ng phone ko sa gitna mga boss ah. Ayaw pa rin. Low-tech kasi. Yan o, kita nyo yung crack. So ito yung original, yung bago. So naka 15 na siya, so hindi na namin gagamitin to. Yun o, ayaw naman mag-focus na naman. Ay nako. Yun, baka may mga gusto mag-donate dyan. So ayan mga boss, medyo duguan na rin si bossing dito. Napapangyo eh. Kasi second hand yun nakuha, so at tayo magagawa, ganun talaga, expect the worst. And yun, tapusin ko muna boss, hapon na. At gusto ko na mapatakbo to ngayon. Yun, ginabi na ako mga boss. Hindi ko na natapos yung pakikita ko sa inyo. So, recap tayo. Yun, nagpalit kami radiator, nagpalit kami ng radiator cap. Tapos, ano pa ba? Palit kami spark plug. Ang daming pinalitan. Hose, lahat. So, yun, okay na siya ngayon. Ngayon, sabi ko nga kay boss, break-in pa siya. Ay, ito palang kabila. Wait lang ha. Hindi ka na pa post mga boss. So, yan. So, break-in pa siya. So, wag mo nang iraratrat. Ano lang muna. Wag lang ibabad. Okay lang na tumakbo ka ng 80. Kasi kahit na steel bore to, syempre mas maganda may break-in period pa rin siya. Sa kasa nga, may break-in pa rin eh. Syempre, sa factory nga may break-in eh. Sa atin ganun din. So, 500, kahit ano lang, 500 kilometers lang break-in. Basta wag lang muna angkasan. Wag muna iraratrat. Patayin ko muna. Ayun, wag muna iraratrat. Okay lang na tumakbo ka ng 80, basta wag lang babad. Pagtapos noon ng change oil, pagtapos ng break-in ng 500, change oil. So ayun mga boss, sensya na kayo, hindi ko na napakita sa inyo lahat. At hinapit ko na at ginabi na ako masyado. At nag-aambon pa. So ayun mga boss, patuloy ko na to. Ride safe!